Nasabat po ng NBI at ng NMIS ang hinihinalang smuggled na karne ng manok at frozen na pagong sa Parañaque. Ayon po sa NBI, galing China ang itinuturing na hot meat na hindi raw dapat makarating sa merkado. Saksi, si John Consulta. Halos 2 toneladang black at yellow chicken na galing China ang nasabat ng National Bureau of Investigation NCR at National Meat Inspection Service sa ni-raid na cold storage sa Parañaque. May nakita ding frozen na pagong. Ayon sa NBI, isang intel report ang naging lead nila para mabisto ang iligal na operasyon. Matagal na raw ang patagong bentahan ng mga smuggled na manok mula sa China. Pinatest natin sa National Meat Inspection Service. At yun na, sinertify nila na itong mga karne ng manok na nilalako hot meat at unfit for human consumption and should be confiscated. Hindi na dapat makarating sa merkado. Wala pang pahayag ang inarestong suspect. Naharap siya sa reklamong paglabag sa Meat Inspection Code. Kung hot meat yan, baka may mga naglalaman ng mga bakterya yan o mikrobyo na makakasira sa kalusugan ng tao. Lubha po mapanganib ito, hindi lang sa tao, kundi sa ating livestock, mga farm. So yun po talaga, dapat po hindi kumalat o hindi mapunta sa merkado to. Nakatakdang sirain ang mga kinumpiskang manok para di na maibenta. John Consulta, ang inyong saksi. Kinumpirma ng Department of Foreign Affairs na natanggap na nila ang hiling ng gobyerno ng Amerika na i-extradite o ilipat sa kanilang jurisdiksyon si Pastor Apollo Quiboloy. Kaugnay po yan sa mga kasong sex trafficking at racketeering ni Quiboloy sa Amerika. Ayon sa DFA, nendoso na nila ang request ng Amerika sa Department of Justice. Ayon sa DOJ, hindi pa nila opisyal na natatanggap ang anumang dokumento kaugnay ng extradition request. Ang sabi naman ng kampo ni Quiboloy, wala pa silang natatanggap na anumang dokumento mula sa DOJ. May pasaring si Palace Press Officer Claire Castro tungkol sa mga senator judge na anya'y nag-aabogado para kay Vice President Sara Duterte sa impeachment trial. Pinuna rin ni Castro ang narinig niya sa paglilitis na hindi ang pinuno ng ahensya ang dapat managot sa maling liquidation ng confidential funds. Saksi, si Ivan Mayrina. Labas ang palasyo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero si Palace Press Officer Claire Castro, sinitangilang senator judge na ayon sa kanya ay halos nag-aabogado na para sa nasasakdal. Marami po kasing lumalabas sa impeachment ayon sa PCO na nag-aaktong mga lawyer na hindi dapat dahil dapat maging impartial, manatiling walang bias ang mga senator judges. So wag silang magdala ng walis sa Senado. Sabi ni Castro, may hindi dapat ginagawa ang isang senator judge. Ang judge po kasi, sila po ay nagtatanong for clarification. Ang ibinabato nila ay clarificatory questions. Hindi po sila para mag-cross-examine ng witness. Hindi po sila dapat nakikipagdebate sa witness. Kasi ang mandato nila, kunin ang katotohanan para sa taong bayan. Kasalukuyan dinidinig ng Senate Impeachment Court ang akusasyon ng maling paggamit umano ng confidential funds ni Vice President Sara Duterte. Ang pinaka-bias daw na narinig ni Castro sa impeachment trial na ang dapat managot sa hindi tamang liquidation ng confidential funds ay ang Special Disbursing Officer o SDO lamang. Na ang dapat managot lamang ay ang SDO. Nakalimutan na may head of agency. Meron ng sariling batas, merong proseso, pero yung proseso ay nililihis. Iniiba ang interpretasyon at hindi hinahayaan ang witness na magtapos ng kanilang sagot. Sa pagdinig kahapon, nagtalo sina Senator Judge Amy Marcos sa testigong state auditor na si Roderick Wamil sa kung hanggang kanino ang pananagutan sa confidential funds sa ilalim ng COA Joint Circular o JC. Sabi kasi ni Wamil, ang head of agency sa kasong ito si Duterte, ang accountable officer na dapat managot. Pero iginit ni Marcos na accountable officer ay ang Special Disbursing Officer o SDO lamang. Kaya
nga. So yung accountable officer, yung SDO, nasa JCVP Hindi lang po yan si SDO po yung accountable Hindi, officer, or. Your Honor. Ang sabi doon, head of agency or person designated. Oo, ang liwanag sa definition ng joint circular. Mag-yes or no ka lang, kanina ka pa inaaway mo ko lagi. Hinihinga namin ng pahayag si Senadora Marcos na kapatid ng Pangulo, pero kilalang kaalyado ng bise. Ivan Mayrina, ang inyo, saksi. Pinuna ni Vice President Sara Duterte ang anyay pagbali ng batas sa kanyang impeachment trial. Kasama sa binetikos niya ang impeachment proceedings sa Kamara, pati na ang pag-upo ng 2 senador sa rostrum. Saksi si Darlene Cai. Sa panayam kay Vice President Sara Duterte, nagpakawala siya ng batikos sa kinahaharap niya ngayong impeachment trial. Napaka-klaro naman yung bending the law dyan sa impeachment na yan. Ang sabi niya, bending the law o pagbali ng batas. Third impeachment. Kabilang sa mga pinatungkulan niya ang question niyang impeachment proceedings sa Kamara. Petisyong ibinasura na ng Korte Suprema dahil moot na ang issue. Pati na ang magkasamang pag-upo sa rostrum ni na Senate President Sherwin Gatchalian at Presiding Officer Senator Cheese Escudero sa kanyang impeachment trial. Simula pa sa House of Representatives hanggang sa pagkakaroon ng 2 tao na nakaupo doon sa, ano man tawag dyan, stage or rostrum or elevated platform. Hindi na kailangan guluhin ang impeachment dahil magulo na siya sa bending the law. Tumangging magkomento si Duterte sa pagbasura ng Korte Suprema sa kanyang petisyong kumwestiyon sa proseso ng Kamara sa pag-impeach sa kanya. Pero naghayag siya ng pagkatuwa sa ipinapakitang performance sa kanyang defense team. Nagpapasalamat lang talaga ako dahil merong mga abogado na tinanggap ang aking kaso at they are diligent and passionate enough to defend me. Ayon din sa bise, narinig daw nila na may iniyahan ng kaso ang National Bureau of Investigation. Hindi malinaw kung tungkol saan pero matatanda ang iniimbestigahan ng NBI ang umano'y banta ng bise sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos. Usaping bahagi ng mga akusasyon sa kanyang impeachment trial. Naghahanda na raw ang kanyang abogado kung meron mang kasong isasampa. Dili naman siguro nakatingaladan sa nakita nato no sa mga kadaghan-daghan na gi-file nila og kaso sa, as I said, mga tao nga dili musunod kay BBM. Ako si Darlene Cai, ang inyong saksi. Humihina na po ang bagyong Maymay pero magpapaulan pa rin kasama ang habagat. Nakataas po ang signal number 1 sa timog silangang bahagi ng mainland Cagayan, pati na sa Isabela at Quirino. Gayun din sa hilagang-silangang bahagi ng Nueva Vizcaya, hilaga at gitnang bahagi ng Aurora, silangang bahagi ng Kalinga, silangang bahagi ng Mountain Province at silangang bahagi ng Ifugao. Muli pong namataan ang sentro ng bagyo sa layong 255 kilometers silangan ng Kasiguran, Aurora. Magpapaulan pa rin ang habagat at localized thunderstorms sa malaking bahagi ng bansa. Binabaytan din po ang Typhoon Dolphin sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa datos po ng Metro Weather, umaga pa lang bukas ay magiging maulan sa Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Zambales, Bataan at iba pang lugar sa Central Luzon. Pati na po sa NCR, Mindoro Provinces at ilang bahagi ng Bicol Region. Sa hapon, dadami pang uulanin sa kanurang bahagi ng Luzon at sa Metro Manila, mataas po ang tsansa ng ulan bukas ng umaga. Posible rin ang pag-ulan sa hapon hanggang gabi at may mga kalat-kalat na ulan naman sa Antique, Aklan, Negros Island at Eastern Visayas. Makararanas din ng ulan sa Mindanao sa hapon.